ibinigay kay Sir Emil ang dashcam na iniligay ni Tim sa kanya dahil malaking ebidensya ito na sinitap lamang siya at hindi siya ang nanakit kay Tori. Pinayuhan ni Emil si Sky na huwag siyang lumabas dahil sobrang delikado ang kanyang sitwasyon ngayon. Nagtanong si Sky kung hanggang kailan. Ang sagot ni Emil hanggang sabihin niya at importante wala siyang ibang pagsabihan kung nasaan siya ngayon at walang pwedeng makaalam na nandito siya. Naintindihan naman ito nila Gino at Sky ang lahat ng mga sinasabi ni Sir Emil. Ngunit walang tiwala si Gino kay Sir Emil dahil marami nang naging kasabot si Tori sa impluwensya ng kanyang pera. Sa pagdating ni Sir Emil sa presinto, ibinigay niya kaagad kay Tim ang dashcam dahil ebidensya ito sa pagpunta ni Sky sa kumpanya ni Tori. Kaagad naman ipinaalam ni Steves kay Tori na may ebidensyang hawak si Sky laban sa kanya at napapansin ni Ramos ang kakaibang kinikilos ni Steves. Habang si Sky tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaalam nito kung anong totoong nangyari na sinit up lamang siya. Naniniwala naman si Tanya na isang inosente ang kanyang anak. Sinabi rin ni Sky nandito siya sa kondo ni Gino nagtatago ngayon. Nagalit naman si Tanya kung bakit kay Gino pa siya nagtatago. Ang sabi ni Sky na si Gino ang tumulong sa kanya upang makatakas siya sa sulel at pinayuhan niya ang kanyang ina na mag-iingat silang lahat. Samantala, nagalit si Doc Kevin na hindi siya pinapansin ni Roxy dahil sobrang busy ito sa kanyang cellphone. Sinabi naman ni Roxy na nag-alala lamang siya sa kalagayan ng kanyang kaibigan dahil napagbintangan ito sa nangyari kay Tori. Ang sabi ni Doc Kevin kung hindi siya busy sa anak niya ay busy naman ito sa kanyang mga kaibigan. Nagtaka si Roxy kung bakit nadamay ang kanyang anak at sinabihan niya si Doc Kevin na hindi ba siya magupos man lang at magtanong kung okay lang ba si Sky. Best friend ang kanilang pinag-uusapan nito. Ang galit na sabi ni Doc Kevin na una hindi niya magawang mapasaya si Riley. Ngayon ang kanyang mga kaibigan na wala siyang pakialam. Kung hindi niya magawa ito, sino? Si Archie? Nagulat si Roxy kung bakit nadamay na naman si Archie sa kanilang pinag-usapan. Ang sabi ni Doc Kevin dahil mukhang si Archie naman ang kanyang kailangan. Ang sabi ni Roxy na wala siyang sinasabi na ganyan. Ang galit na sabi ni Doc Kevin na dapat lang at kahit sabihin pa niya iyan, kahit tatay pa ito ni Riley wala siyang pakialam. Naguguluhan na si Roxy sa mga sinasabi ni Doc Kevin na wala naman nangyayari na ganyan. Ang sabi ni Doc Kevin na dapat lang kasi girlfriend niya si Roxy. Kung ano ang pagmamayari niya ay pagmamayari talaga niya ito at pinilit niyang hinalikan si Roxy. Nagpupumiglas naman si Roxy dahil hindi niya gusto ang gagawin ni Doc Kevin para sa kanya. Nakita naman ni Archie ang pambabastos na ginawa ni Doc Kevin kay Roxy kaya agad niya itong sinuntok. Inawat kaagad ni Roxy ang kanilang pagsusuntukan ng dalawa dahil nasa ospital sila nito. Nagtanong si Roxy kay Archie kung bakit siya nandito at pinapalisan niya si Archie upang hindi lumala ang gulo. Galit din sinabihan ni Roxy si Doc Kevin na naghahanap buhay siya para sa kanyang anak. Bawat sintimo ay pinaghihirapan niya para walang kahit sinuman ang magmamayari sa kanya. Sinuntok ulit ni Archie si Doc Kevin dahil naiinis siya sa ginawang pambabastos niya kay Roxy. Sa pagkakataon na ito, hindi na inawat ni Roxy ang dalawa at iniwan na niya ito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.